para akong reporter ngayon. Pero ito po ay just for the, alam niyo po mga kapatid, ako, I listen to my preaching. Tinitingnan ko yung mga joke ko kung nakakatawa. Hindi, biro lang po. Tinitingnan ko rin yung mga kailangan improve, kailangan pong hindi dapat sabihin. So, of course, mga kapatid, hindi po natin talaga mas gusto ko yung face-to-face. Amen? At wag naman din nating isipin na may recording naman o kaya meron namang online para hindi tayo makadalo. But ako po, nagpe-pray po ako mga kapatid this coming month. Matagal ko na po itong linalapit sa Panginoon. Yung ating, in Acts chapter 2, ang sabi ng Bible doon, and they continually daily with one accord in the temple. Wala tayong ibang pattern na sa church kundi yung early church. And yung foundation ng mga early church believers ay nagiging pattern po natin. We pray, we listen to the Word of God, we continued steadfastly in doctrine, in the Lord's doctrine, of course, and in the Bible, meron tayong mga fellowships, pero ang isa po sa nami-miss out ko at gusto kong talagang gawin sa church ay magkaroon ng everyday na mga ministries. At yan po ang pinag-pray ko talaga. At isa po sa mga naisip na ini-impress sa akin ng Panginoon is yung online prayer time. At salamat sa Panginoon, last 3 months ago, nagkaroon tayo ng online prayer meeting together with our Baras Outreach. So, ako po, naisip ko, why not we have our online, di naman ganun katagal. Yung bang online Thanksgiving and also prayer for the ladies and also sometimes for the men. Hindi naman po kailangan matagal na matagal. At yun po ang pinag-pray ko. At least every week. Kasi po, pag hindi tayo daily, di ba, minsan ang dali mag-pray pag sama-sama. Di ba? Together with your spouse, ang dali mag-pray. Pero pag mag-isa ka, talagang battle. Kaya pag-pray po natin, isa rin po sa pinag-pray ko, makapagturo ako about parenting for the parents. Isa po sa mga talaga nagiging problema natin. I'm not expert, but I think if we can study together at matingnan po natin on how we can reach the next generation. So marami po akong pinag-pray mga kapatid. At isa rin po ipag-pray nyo yung aking mata. Laging makate yung mata ko po for the past few days. At kaya pag kumukurap-kurap po ako sa inyo, hindi ko po kayo kinikindatan. Makati po siya. Parang yung way ko po yung para yung kati po niya. So, papasalamat ako sa Panginoon. Salamat po sa mga nagbigay ng mga testimonies. Amen? And our hearts is full. Tama po kayo, Sister Ruby. Punong-puno yung ating puso sa mga nagpasalamat po sa Panginoon. And let's open our Bible in Romans chapter 13, verse number 8 to 10. Romans chapter 13, verse number 8 to 10. Last time we studied about the government and our responsibility to our government. Mga kapatid, I hope you learned something. Hindi pa lahat, but I know you have tip of the iceberg na natutunan natin. Romans chapter 13, verse number 8 to 10. Kung nandiyan na po kayo, say amen. Maganda rin pala si Brother George yung nag-prayer time. Yung mga men po natin, isa-ihisahin ko po kayo. Kasi marami nagpapasalamat sa Panginoon, pag kayo, ang dami, And huwag naman po mapipressure yun na next na men, ha? Kasi po, bag konti sa inyo, sabihin niyo hindi kayo effective. Hindi po. Kanina, sinabihan ko lang si Brother George, sabi ko, kailangan natin i-train talaga yung mga men natin. Mga men, kailangan talaga manguna tayo. Amen! Di ba po? Yan ang natin. Amen. That ba, mas malakas yung amen. Doon po sa men's fellowship namin, nakakasigaw kami, Yun ang mga biruan ng mga men. Kasi sa bahay, tahimik na lang tayo, Biro lang po yun. Romans chapter 13, verse 8 to 10. Salamat sa Panginoon for our prayer time and thanksgiving. Ang sabi po ng Bible, owe no man anything, but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness,
thou shalt not covet. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Purihin po ang salita ng Diyos. Salamat po sa ating pagkakabasa. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga puso na punong-puno po ng papuri at pagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil ngayong gabi wala pong ibang naitaas kundi po kayo. Salamat, O Diyos, sa panalangin po ng pagpupulong po na ito ng bawat mga mananampalataya. Papasalamat kami, Panginoon, dahil you gave us strength, and it is always a privilege to come to you in prayer. Lord, ipinapanalangin namin ang mga kasama namin na wala po sa ngayon. At Lord, hindi po ito magdulot, Lord, sa amin ng pagtaas at pagtingin na malaki sa sarili. Subalit, Lord, nalulungkot din po kami dahil hindi namin sila kasama. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, ang aming pong pag-aaral ay nawa po, Lord, ay matutunan din po ito at makarinig po ang iba. Tulungan niyo po kami sa mga makakarinig ngayong pong gabing ito na tulungan niyo po kami ma-examine namin ang aming sarili if we are applying these verses sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po ang inyong pong biyaya ang sumaamin sa aming pag-aaral sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakupo na po tayong lahat. Salamat po sa inyong pagtayo. Ang sabi po ng Bible, owe no man anything. Very practical. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo po dito? Ano pong ibig sabihin niya? What does he actually mean? Hindi po inangungulagan dito, hindi po sinasabi dito na huwag tayo mangutang. Ano po, hindi po, marami po tayong pwedeng matutunan. Dito po sa sinabi niya, owe no man anything. Hindi po ito patungkol sa utangan ng pera. But let me share with you, mga kapatid, na it is not wrong to borrow money. Pero marami pong precautions ang Bible na dapat po nating gawin. Sabi nga po, actually kung pag-aaralan nyo, may mga verses po ako dito na makikita natin nangutang sila. Ano? Kaya nga po sa ating church, hindi ko po talaga ina-apply ang utangan dito sa church. Kasi po, una, pag hindi nakakabayad, nagkakasamaan ng loob, nadadamay minsan ang paglilingkod sa Panginoon, minsan pati ang pagsamba nadadamay dahil, di ba, kumbaga parang hindi nagagawa yung kanyang responsibilidad. Alam ko po, wala ba tayong ibang pag-utangan ng loob kundi sa Diyos. Naniniwala ako that we are also debtors. May utang tayo, sabi ng Apostle Pablo dito sa verses in Romans, mga kapatid, we are both debtors unto the Greeks and unto the Jews, mga kapatid. So, let me share with you some verses. It is wrong, yes, it is wrong to borrow money and not to pay. Ako po, kasi pag sinabi natin hindi bawal mangutang, ako pinangutang ko dati yung van sa bangko. 'Di ba? At ito po, I will share with you some verses na ang Bible, may mga instances din. Katulad ni Prophet Elijah, mga kapatid, in 2 Kings chapter 4 verse 7, naalala niyo ba yung talatang ito, one of my preaching, ang sabi niya dito, 2 Kings chapter 4 and verse number 7, that she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Naalala niyo, nanghiram siya. Di ba? Hindi man pera yung kanyang hiniram, pero mga kapatid, hiniram niya yung mga vessels. At makikita natin dito na nagbayad siya. Kaya tinuturo sa atin ng Bible, if may mga healthy din na pag-uutang, huwag tayo mangungutang para ipambayad lang din sa utang. Huwag tayo mangungutang, mga kapatid, na hindi rin na gagamitin natin for yung bang para masunod lang yung luho natin. 'Di ba? Alam nyo, nowadays, mga kapatid, yung pangungutang, kung magiging wise tayo sa pera, pwede natin gamitin yan to start up a business. 'Di ba, mga kapatid? And then you came from nothing. But ang ina-advise ng Bible, maraming precautions. Just make it sure that you will pay it back. 'Di ba? Siguraduhin mo na babayaran mo ito. Alam niyo po, mga kapatid, isa po sa mga bagay na natutunan ko ito sa aking pong buhay, na pag manghihiram tayo, ako actually, ayoko nang hihiram. Hindi po ito
tinuro sa amin, pero naalala ko dati, walang-wala kami. Manghihiram kami sa tindahan. Ah, Naalala ko maling saka pag umuulan, ang sarap ng maling saka noodles, di ba? Mga nagsisimula po kami sa ministry. Pero mga kapatid, hindi kami pinalaking palautang. Di ba? Malaking trait ito na parang hindi tayo nakaasa sa mga tao. Di ba? Kundi nakaasa tayo sa pagkilos ng Diyos. Naghihintay tayo sa kung ano yung gagawin ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Look at this. In Proverbs 37 verse 21, the wicked borroweth. Look at this. The wicked borroweth. Yung mga masasamang tao, nanghihiram sila, pero they will not pay it back. And payeth not again. Tandaan natin mga kapatid, kung tayo manghihiram, yes, you can have confidence to borrow, pero make it sure that you will pay for it. Diba? Kung ano yung pinangako mong oras, kung ano yung pinangako mong date, mga kapatid, why? Kasi yung ibang mga tao, they just also following the word of the Lord probably, they are Christians, o marahil talagang meron sila, huwag nating iisipin na, ay, dahil meron naman sila hindi naman sila maapektuhan kung hindi ko sila babayaran. Mali pong kaisipan yun, mga kapatid. Mali pong mentality yun. Ang sabi nga ng Bible, yung mga wicked na tao, ang sabi ng Psalm 37 verse 21, the wicked borroweth and payeth not again. Huwag tayong manghihiram and sasabihin natin, ang hiram ay hindi hingi. Amen? Kaya dapat makita natin, sabi ng Bible, but the righteous showeth mercy. Tama po ba yung verse natin? And giveth. Look at Psalm 27:21. Sister Daisy, pakitulungan mo nga ako. Psalm 27 verse number 21. Walang 21. Psalm 37. I'm sorry po. Psalm 37. 27 ako ng 27. 37 pala. Kaya pala, hindi nyo mahanap sa KJV Bible ninyo. Verse number 21. The wicked borroweth and payeth not again. At ang sabi ng Bible dyan, but the righteous showeth mercy and giveth. Tayo din naman, bilang mga mananampalataya, kung may capacity tayo at nagkaroon tayo ng compassion, we can lend them. Pero, hindi dapat ito maging practice. No? Hindi ito dapat gawiting lisensya na, sabi ng Bible, pahiramin mo rin ako. Sabi ng Bible, magbigay ka. Kung hindi ka mapapahiram, mga kapatid, ng inuutangan mo, huwag ka magtatampo. Huwag mo siyang ibablock sa Facebook. No? Huwag mo siyang parang yung bang kamumuhian at sasabihin mo, nakataas-taas lang to, 'di ba? Nagbago ka na. Isipin niyo po yan, minsan ang kaisipan ng tao, hindi lang napagbigyan ang sabi sa iyo na nagbago ka na. Mga kapatid, hindi po. Kung titingnan natin ang Bible, sinasabi, yung mga wicked na tao, they are not paying back. 'Di ba? Dapat hindi tayo wicked. Amen, mga kapatid? We should be the opposite one. We should be the righteous, showeth mercy, and giveth. Alam niyo, like ko sinasabi, mas masarap yung nagbibigay. Amen? Kesa yung lagi tayo nakahingi, lagi tayong parang kapos, lagi tayong parang nangungutang. Alam niyo, throughout my Christian life, marami rin ako napapansin, ng mga tao, na parang itong taong ito, parang simula ng bata ko hanggang ngayon, yun pa rin ang buhay nila. You know, anong problema? One thing is because they do not paying what they borrowed. Hindi nila binabayaran kung ano yung kanilang mga pinag-utangan. Maraming taong ganoon, hindi umaasenso. Mga kapatid, gusto mo umasenso sa buhay mo, magbayad ka ng utang mo. Amen? Amen? Magbayad ka ng utang mo at matuto kang magbigay sa gawain ng Panginoon. No, that's one of my observation. Habang lumalaki ako, may mga iba't ibang tao tayo na observe, at nakikita natin na parang itong taong ito, ganun pa rin sila. Hanggang ngayon parang hikahos pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi lagi silang nakahingi. Hindi nila natutunang magbigay sa gawain. Okay ka lang, Brad? Okay ka lang? James, okay ka lang, ha? Sige. Hindi naman to, yung topic natin, hindi naman baka kinikilos ka na nung nahiraman mo o kaya nang hiram sa'yo, ha? Okay? Pwede ko na ipagpatuloy, Brad, ha? Okay, sige, okay. May mga saka, mga kapatid, salamat may Romans chapter 13 verse 8, nadaanan lang natin. Pero actually, may iba pang meaning yan. Daanan lang natin itong borrowing money.
Ano? Kaya, ano bang sabi ng Exodus chapter 22, verse number 14? Ano? Maraming Bible verses that gives example about borrowing. In Exodus chapter 22, verse number 14, and if a man borrow aught of his neighbor, and it be hurt or die, the owner thereof, being not with it, he shall surely make it good. So if you borrow, make it sure to pay it back. No? Like it what happened dito po sa, alam natin, si Elisha, tinulungan yung widow woman to pay her debt. Look at Nehemiah chapter 5, verse number 3 to 4. Yung mga Hudyo, they mortgage yung land nila para sila'y mabuhay. Nehemiah chapter 5, verse number 3 to 4. Some also there were that said, we have mortgage our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn because of the dirt. Merong matinding paghirap. Anong ginawa nila? Isinanla nila. Tama po ba ako sa Tagalog? Yung mortgage, di ba? Diba, parang para pahiramin sila, isinanla ito. Di ba? Minsan pag ganun, pag manghihiram ka sa bangko, dapat meron kang i-mortgage. Minsan yung sasakyan mo, di ba? Parang yun yung magiging collateral. Salamat po sa term, ano? At pahihiramin ka nila. Pag hindi ka nakapagbayad, tama po ba ako? Yun ang uhugutin nila. Di ba? So, napaka-importante, mga kapatid, hindi masamang mangutang. Pero make it sure, ano yung motibo mo kung ba't ka mangungutang? Kung mangungutang ka lang pambili ng Barbie o mangungutang ka lang ng pambili ng mga walang kwenta-kwentang walang value, hindi rin magpa-profit, mga kapatid, huwag ka na mangutang. Amen? Kung mangungutang ka lang para sa luho mo, it is not worth it, mga kapatid. Kung mangungutang ka lang pang Shopee mo, it is not worth it. Pastor, paano pa pag umungutang po para bayaran yung grace? Aba, praise God. O iba? Amen? But make it sure you will pay it back. Baka hindi mo pwede sabihin, pautangin mo naman ako. Tapos namalaman pala, hindi pala binigay sa grace, ano? Di ba? Mga kapatid, wag kayo ma-offend. Kasi totoo ito. Matuto kang magbayad. Kahit anong halaga niyan, kahit 10 piso yan, kahit 50 pesos yan, kami nangungutang kami, di ba? Yung mga sasakyan, di mo naman mabibili ng cash yan eh. Di ba? Saka yung sa bangko, yung pagkakatiwalaan ka nila. Di ba? Yung magkakaroon ka ng yung credit, magandang credit line. Pag pagkakatiwalaan ka ng tao, nagbabayad ka, mas makakahiram ka. Amen, mga kapatid? So, nakita natin to. Tingnan nyo pa, in Deuteronomy chapter 15, verse 8 to 9. Deuteronomy chapter 15, verse 8 to 9. Nakita natin dito, makikita natin that yung lending was permitted. Hindi po ito yung lending na nasa isip nyong masama, ha? May lending kasing masama eh. Di ba? Pero, it was considered wrong not to lend when the 7th year was approaching. Look at verse number 8. But thou shalt open thine hand wide unto him, and thou shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Verse number 9, beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, the 7th year, the year of release, is yet at hand. And thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him naught. And he cry unto the Lord against thee, and it be seen unto thee. So makikita natin, mga kapatid, na ikinoconsider dito na mali, not to lend when the 7th year was approaching. So some of the very interesting study po na pwede na rin natin pag-aralan. Psalm 37 verse number 26. He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. No? Kaya yung iba, mga kapatid, minsan kala natin dahil sobra-sobra sila, minsan, di ba, magpapautang ka tapos di ka babayaran, di ba? Di ka sisingilin mo. Minsan, may salita ang Diyos, mga kapatid. Di ba, naawa ka, di ba? Tapos, pero ang tama pa rin ay bayaran. Even the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse number 42, may sinabi siyang verse dito, give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Ibig sabihin dito, mga kapatid, pag nakita rin naman nating kailangan, pag nakita rin naman natin itong taong ito ay hindi niya ilalagay sa anumang masama o sa bisyo, mga kapatid, ay wag tayong matakot na magpahiram. Ako po, nagiging practice ko, pag may nanghihiram sa amin, sa halip na pahiramin ko, hindi ko na pahihiramin. Bibigyan ko na lang ng kaya kong amount at yun ang itutulong ko. Bakit? Kasi mga kapatid, minsan,
Ang hirap. At minsan I say no. Minsan talaga sinasabi ko, pasensya ka na. Wala rin ako ngayon. Di ba? Pero minsan ang tao parang di maniniwala na wala ka minsan di ba? Wala ka ba paano ka nagpapagas? Di ba? Minsan ganun pa tayo. Huwag tayong ganun mga kapatid na parang, di ba, yung masyado tayong mapilit na kailangan hiraman talaga tayo. Kaya tinan niyo po, yung mga gumagamit ng credit card, minsan healthy yan Pag pwedeng magamit yan in business, pero mga kapatid, pwede ka rin yung ilubog sa utang. Tinan mo, mauoblikang bayaran yan kasi mas malaki yung interest niyan. Pag hindi mo nabayaran yan in due date, naku, minsan triple ang interest. At maraming nababaon sa utang dahil dyan sa mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, kung hindi ka na rin makakapagbayad, huwag ka na mangutang. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Psalm 112 verse 5, a good man showeth favor and lendeth. Makikita natin dito na yung mga bubuting tao, they will lend money also. Hindi lang po yan mga kapatid, in Exodus chapter 22 verse 25. Exodus chapter 22 verse number 25. Makikita natin dito, pag nagpautang tayo sa mahihirap noong unang panahon, you are not to charge interest. If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury. Even in Matthew chapter 25 verse 27, nakita natin dito, 'di ba, yung may-ari yung bumalik yung master, 'di ba? Ang sabi niya dito ay sana binigay mo na lang ito sa bank or sa exchangers. Matthew 25 verse 27, thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. So na yung servant dito, he was rebuked. He was rebuked for not collecting interest on money. Kaya if you borrow money, magbayad tayo on time. Amen? Don't borrow beyond your ability to repay your debt also. Kaya if we are going to owe anything, be sure it is, sabi ng Bible dito, it is love for one another. Alam niyo po mga kapatid, yung pagmamahal natin ay dapat ito yung lagi nating ipakita. Kung kanino tayo dapat may utang, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Diyos. Dahil dun sa pagmamahal na ibinigay niya po sa atin. And the only way we can begin to repay the debt is by loving other people also. So mga kapatid, yes, sometimes itatouch ka ng Panginoon. Bisan maging sensitive ka sa Holy Spirit. May mga lumalapit talaga na kailangan nila ng tulong. Pero sana naman sa atin lagi lumalapit lagi siguro sasabihin natin, uy, ako yun, pastor. Lagi ako nangangailangan. Sana sa atin naman nangangailangan palagi. Wag naman natin laging ilagay sa isip nila na sila yung pag-asa. 'Di ba? Sila yung tutulong sa amin. Lagi nating ilagay sa isip natin na ang Panginoon pa rin, ang Diyos pa rin ang gumagamit ng mga tao at ng mga bagay-bagay upang ma-provide po ang ating pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kautang? Amen? Okay? Parang tahimik nyo mga kapatid. Parang ayaw nyo pag-arap. Parang gusto nyo pilasin ito sa pasensya na kayo. Kailangan natin pagdaanan, matutunan ito. Kasi paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung puro tayo utang? Amen? O tinan nyo katabi mo, baka naalala mo na baka may utang pala ako sa inyo. Sabihin nyo lang ha. Okay? Yung debt natin, yung utang natin, it applies first. Sabi ng Bible kasi dito, balikan ulit natin yung passage natin. Romans chapter 13 verse 8, owe no man anything but to love one another. No? First, our debt applies first to the believers. Ang sabi ng Bible in John 13 verse 34 to 35, John chapter 13 verse 34 to 35, a new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. Verse number 35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Mga kapatid, this is the commandment of the Lord Jesus Christ to His disciples. Ito yung time na hinugasan ng Panginoong Yesus yung kanilang mga paa, yung kanilang mga maruruming paa. Ang sabi ng Panginoong Yesus, by this shall all men know that ye are my disciples,
if ye have loved one another. Mga kapatid, makita natin dito na yun ang lagi nating isipin on how we can love each other, on how we can be a blessing to each and everyone. Huwag natin lagi lang tayong tanggap ng tanggap. Huwag lang lagi parang tayo yung pinagkakautangan. Huwag lang parang laging selfish ang isipan natin na dapat ako yung lagi mong i-encourage. Dapat ako lagi yung... hindi po, mga kapatid, maling mentality yun eh. 'Di ba? Sana naman ikaw naman yung maging encouragement. Sana naman ikaw yung pagmulan, mga kapatid, na kung saan, 'di ba? Ikaw naman yung ikaw naman yung lagi ding ina-approach. Hindi po tama na tayo lagi yung ina-approach, mga kapatid, 'di ba? Matuto rin tayo magbigay. Huwag lang tayong puro tanggap ng tanggap. Amen, mga kapatid. Matuto rin tayo magbigay. Look at the Hebrews chapter 6 verse number 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that he have ministered to the saints and do minister. Mga kapatid, dun sa mga walang sawang nagbibigay, walang sawang nagpapahiram, walang sawang nagmamahal sa mga kapatiran. Ang sabi ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Na minsan, mga kapatid, wag nating abusuhin din yung mga taong ito. Diba? Sana i-wish din natin na ako naman yung someday, hindi na kami yung manghihiram. Someday, ang bangko na ang manghihiram sa atin din, no? Grabe yung mga pangarap mo, no? Diba? Someday, hindi naman ako yung laging bibigyan. Ako naman yung magbibigay. Amen? Someday, hindi na ako yung laging hindi ako laging bibigyan ng kape. Someday, gusto ko rin maging blessing kay sister. Amen, mga kapatid? I-desire natin yon kasi meron tayong Diyos na nagpo-provide. Meron tayong Diyos na nagpapala. In Galatians chapter 6 verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Isipin nyo, kinukuman tayo ng Panginoon, mga kapatid, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen, mga kapatid? There sometimes Christians have transactions, di ba? Huwag naman sana magpapahiram ka, tas ang laki ng tubo mo. Di ba? Parang tubong lugaw talaga yung tinubo. Kapwa mananampalataya mo yun eh. Amen? Di ba? Yung mga Christian transactions, minsan Christian to Christian, di ba? Pero syempre, makita rin natin, mga kapatid, dapat mas lalo na yung ating pagmamahal at paggawa ng kabutihan doon sa household, doon sa kapwa nating mananampalataya. Hindi lang po yan, mga kapatid. We are also debtors to unbelievers. In Matthew chapter 5, verse number 44, but I say unto you, kinukuman tayo ng Bible, love your enemies. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Like kung sinasabi, ang mature na Kristiyano, naiintindihan niya that vengeance is mine, saith the Lord. Naiintindihan ng mga mature na Kristiyano na ang Panginoon hindi bulag at nakikita niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Mga kapatid, gusto natin maintindihan dito, inuutusan tayo na mahalin pa rin ang ating mga kaaway. Mahalin pa rin yung mga nangutang ng scam sa'yo. Diba? Yung bang scam, diba? Mga ngamusta, hi, may 5K ka ba dyan? Diba? Mga kapatid, mahalin natin sila. No? Sabi nga na Romans chapter 12, verse number 19 to 20. Look at this. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Alam niyo, minsan naiinis tayo sa mga kaaway natin, naiinis tayo dun sa mga taong nagtitake advantage sa atin. Pero alam niyo, kinukuman pa rin tayo ng Panginoon to show them love, to show them Christ-likeness. Dito makikita talaga, sa mga ganitong mga conflicts, makikita yung Christ-likeness natin. Minsan mahirap, mga kapatid, kasi hindi natin nature na mahalin. Kaya sa basketball, sa sports fest, minsan doon marami nag-aaway. By the way, may sports fest po tayo, August 31. Kung gusto niyo po pumunta, Shikay na family po, pupunta dyan sa Binangonan. Pero di ba, minsan pag siniko ka, minsan
Sa court, parang nag-iiba rin yung, di ba? Minsan, mga pastor, nag-aaway-away. Kaya yung mga basketball, di ba? Matatanda na. Pero pag sa court, sabi ni naalala ko, si Pastor Art po, isa sa mga magagaling mag-basketball. Sabi niya, pag sa court, hindi ako pastor. Ganun, no? Pero di ba, minsan ang hirap gawin dun sa mga naniko sa'yo, gusto mo rin sikuin eh. Pero mga kapatid, nakikita yung maturity as a Christian. Nakikita yung Christ-like kapag hindi tayo natututong gumanti, kundi ginagantihan natin na mayroong pagmamahal. Iniintindi natin. Doon natin nakikita na, ay, malayo pa talaga ako sa Christ-likeness. Malayo pa talaga ako. Hindi ko pa rin talaga tanggap. Hindi ko pa rin talaga kayang magpatawad. Mga kapatid, doon nagpapakita na kailangan pa rin natin talagang magbigay ng effort na mas lalong lumapit sa Panginoon at mas lalong i-apply ang salita ng Diyos so that we can be more like the Lord Jesus Christ. In verse number 9, sabi ng Bible dito, for this, ang sabi ng Bible dyan, for he that loveth another hath fulfilled the law. Amen? Yung buong law, mga kapatid, it turns out in a summary, love God and love other people. Love people. Kaya sabi in verse number 9, for this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo yung law po dito in verse number 9, this is the law that we cannot ignore. Di ba? Niremind pa rin tayo bilang mga believers na dapat gawin po natin itong mga pinag-uutos na ito. This commandments reveals God's standard of righteousness. Remember, mga kapatid, hindi tayo na-save sa pagsunod po ng mga utos na ito. We are not saved by keeping the law. But salvation is only by grace, through faith in Jesus Christ, in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pero mga kapatid, yung moral standard na pinag-uutos ng Diyos is still an instruction to a believer. Hindi dahil tayo po'y saved na, susuwain na natin lahat yan. Pwede na akong pumatay. Pwede na akong mangutang at di magbabayad. Diba? Pwede na akong magnakaw. Pwede na akong magsabi-sabi ng mga hindi mga totoong bagay. Hindi po, mga kapatid. Yun nga po yung dapat lagi nating isa-isip. Yes, the law reveals who we are and kung sino tayo sa Diyos, makasalanan tayo. But the law cannot save us. Pero yung salita ng Diyos, ituturo sa atin kung paano tayo mabubuhay. Amen, mga kapatid? Hindi lang yan, para mabuhay tayo, gawin natin ito na may pagmamahal. We should demonstrate it by love. Ang sabi ng Bible dito, it is briefly comprehended, this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. So makikita natin dito, mga kapatid, dapat makita sa actions natin, sa attitudes natin, at yung pagtrato natin sa ibang mga tao. Diba? Kasi if we love our neighbor as thyself, hindi tayo magnanakaw. Tama po ba? If we love our neighbor as thyself, we will not lie sa kanila. Uy, sabi mo, pautang naman ako ng ganito kasi may babayaran kami. Di ba? O kaya, may pagdadalang ka. Hindi. If you love your neighbor, and if you love God, mga kapatid, we will not harm them. If we love our neighbor, we will not take what belongs to him or to her. Kaya kung malahal din natin ang Panginoon at mahal din natin ang kapwa natin kapares sa pagmamahal ng sarili natin, we will seek His good. We will not take advantage to other people. Di ba, mga kapatid? Kaya kung makikita natin, yung pagmamahal, ito yung nagmo-motivate sa atin para mas lalo tayong sumunod doon sa ikinocommand ng Panginoon sa atin. Kung mahal mo ang Diyos, mga kapatid, dapat makita sa ito na meron kang pagsunod doon sa pinag-uutos ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, dapat hindi madali sa iyo, hindi mahirap sa iyong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Amen? At isa sa sinasabi ng Panginoon is to love our neighbors as themselves. Alam niyo po, yung totoong Christian love does not deliberately seek to hurt others. Tandaan natin yung mga salita natin, it can affect others. Yung mga attitudes natin, sometimes yung mga traumas. Diba? Ayaw natin gawin yun sa ibang mga tao, pero because of that, because we still
have traumas, minsan hindi natin namamalayan, nagagawa pa rin natin sa ibang mga tao. Di ba po? Kaya tandaan po natin, binibigyan tayo ng liberty ng Panginoon. No? Ang Christian liberty, hindi ibig sabihin ito na gagawin ko na ang lahat ng aking gagawin. Ligtas na ako dyan. I'm not under the law. Di ba? Pero hindi po. Hindi po ibig sabihin niya na pinalaya na tayo ng Panginoon, gagawin na natin lahat ng gusto natin. Hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Amen? But ang sinasabi po ng Bible dito, mga kapatid, is tayo po ay susunod na sa Panginoon na may pagmamahal at na may pag-ibig sa ating pong kapwa. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kaya, magbayad tayo ng utang natin. Bumalik na naman dun, ano? Ang layo-layo na di ba? Biglang bumalik sa verse number 8. Totoo yun. Totoo yun. Minsan, kala nyo yung mga taong inutangan natin, kala nyo lagi silang meron, pero hindi. Mga kapatid, nangangailangan din yan. Di ba? Ako, ayokong dumating sa point na parang nagmamakaawa pa sa akin yung di ba? Meron tayong mga suppliers, di ba? Pastor, bayaran mo na kami. Di ba? Kasi naiintindihan natin that they have a need also. Di ba? Kaya tandaan natin, ba't ba tayo bumalik doon? Kasi bumalik Pagkatapos ng 8, 9. Bago mag-9, may 8. Amen, mga kapatid? Yan. Okay. So, kung ang actions natin nagtitake advantage sa ibang mga tao, hindi natutupad, hindi natin nagagawa yung pinag-uutos ng Diyos, nagko-contradict ito sa paniniwala natin. Nagko-contradict ito sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo ay disipulo na ng Panginoong Yesus, we should learn how to love one another. Amen? Ito na natin in verse number 10. Nasa verse number 10 na tayo. Sabi nila, yes, verse number 10 na. Hindi na babalik sa 8. Ang layo na yan. Verse 10, love worketh no ill to his neighbor. Ano pong ibig sabihin yan? Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, ang sinasabi niya po dito, he says that love fulfills the law. When we genuinely love God and love our neighbor, meron tayong desire to obey God's command. Di ba po? In Matthew chapter 22, verse 37 to 40, tinuro ni Jesus Christ yung principle na ito, to love God and love your neighbor. Di ba po? Mahal niyo po ba ang Diyos, mga kapatid? Amen? Do you love God? Amen. Di ba? Kaya sabi nila, how can you love God if you don't love your brother? Yung brother mo, nakikita mo. Di ba? Tapos ang Diyos, hindi mo nakikita. Paano mo sasabihin na mahal mo? Kaya kung titingnan natin ito, meron pong obedience. Yung obedience, yung pagmamahal natin, nagpo-produce ito ng obedience. Di ba? Wala tayong ibang pakay. Wala tayong ibang, dapat tayong mga Kristiyan, sabi ko, mas okay lang na tayo yung naaabuso, pero wag tayong papaabuso. Di ba? We should be wise as a serpent and harmless as a dove. Di ba? Pag alam mo nang inaabuso ka, mga kapatid, pwede kang magdumistansya. Pero wag pong nangyayari na tayo yung mga abuso sa ibang mga tao. 'Di ba? Tayo yung parang pagmumulan at sa halip na tayo pagmulan ng pagmamahal, mga kapatid, tayo yung, 'di ba? Tayo po yung ginagamit at hindi nagagamit ng Panginoon para maipakita yung kanyang pagmamahal. Kaya sinabi ni Jesus Christ ito. Tandaan natin that love is the proper expression of obedience to God. Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid, in verse number 10, therefore love is the fulfilling of the law. Salamat po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Salamat po sa biyaya na napunta sa atin, and then sa gospel na nampalataya tayo. Transform tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng love na hindi definition ng mundo. Ang definition ng mundo sa love ay conditional. 'Di ba? Transactional. 'Di ba? Sige, mamahalin kita basta mahalin mo ko. 'Di ba? Pero iba ang definition ng Panginoon sa pagmamahal. 'Di ba? Mga kapatid, yung pagmamahal ng Panginoon is unconditional. Walang kapalit, mga kapatid. Kaya we do not love others in order to earn something from them. Hindi po 'yun, mga kapatid. Huwag yung,
Okay ka lang, Sister Min? Okay, si Sister Min naman po. Okay. 9 o'clock na pala. Hindi natin, ay, magiging mabait ako kay para, just remember this. Don't do it for the people. Do it for the Lord. Amen? Yung bang parang, sige, magpapalakas ako kay bossing. Parang, okay naman yun, mga kapatid. Pero, alam nyo, ito yung sinasabi nating magandang binago sa atin ng Panginoon. Hindi natin ginagawa yung ibang mga bagay just to gain something. It is like our salvation, mga kapatid. Yung salvation natin, di naman natin na-earn eh. Ito'y binigay sa atin ng Diyos, di ba? We've been saved by grace through faith. Yung works na ginagawa natin, we do not earn our salvation by works. Di ba? Pero binago tayo ng Panginoon. Yung faith natin sa Panginoon, it produced a changed life, mga kapatid. Kaya makikita natin dito yung naranasan nating pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun ang gusto nating ipigay naman din sa iba. Amen, mga kapatid? How can you express that love? By sharing the Lord Jesus Christ to others. At kapag tikom lagi ang bibig natin, kapag hindi natin nagagawang mag-witness sa ibang tao, can I say this to you? I'm sorry you don't love that people. Sometimes we pray for this and this and this, but we do not pray for salvation for them. Pinagpipray mo yung daming kailangan, pero kailan yung pinagpray mo yung salvation nila? Kailan yung effort na, hindi ko naman sinasabi na dapat lagi mo sabihin na si Kristo ay mahal ka, ganun. Pero dapat sa pagpamumuhay natin, makita talaga na si Kristo nasa atin. Amen, mga kapatid? Kaya, kung titignan natin dito for our conclusion, yung Romans chapter 13, verse 9 to 10, it teaches us that Christian love is not a substitute for obedience to God's word. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung genuine biblical love produces obedience also doon sa ipinag-utos ng Panginoon. Kaya tinan nyo ito, mga questions na ito. Yung attitude ko ba, nagpapakita ng pagmamahal sa mga taong nakakasalamuha ko? Am I using my Christian freedom in a way that could harm someone else? Baka nagigamit natin yung pagkakristyano natin. Diba? Okay naman yan. Diba? Okay naman. Ano naman to? Diba? Para sa Panginoon naman to. Diba? Am I obeying God's command because I love God? Or merely trying to appear religious sa ibang mga tao? Yung mga words ko ba, it builds people or it tear them down? Am I treating others as people made in God's image? Kaya kung makikita natin, mga kapatid, na tandaan natin, we are being saved by grace through faith, pero dapat po makita rin po yung ating pagiging Kristiyano. Makita po, mag-demonstrate sa ating pong buhay yung holy living at yung pagmamahal natin sa ibang mga tao. Kaya, mga kapatid, we are to live our lives before others dun sa society na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat po wala ng questions. Di ba po, kung ano yung stand natin bilang believer, hindi na tayo. Kung ano yung sinabi ng Bible, hindi tayo kunyango. Pag makikinabang tayo, di ba, parang sa politiko, di ba? Pag may bigas si BBM, BBM. Pag si Sarah, merong Sarah, di ba? Parang, dapat, pag Kristiyano tayo, mga kapatid, matuto tayong tumayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi doon sa kung ano yung magiging kapakinabang at i-offer sa atin ng mundo. Dapat there's no question regarding that, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi negotiable, mga kapatid, yung pamumuhay natin ng tama patungkol sa Panginoon. Dapat yun ang ginagawa natin. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kaya, dapat po, anong kailangan natin gawin? Kailangan magkaroon tayo ng spiritual stand. Dapat gawin natin. Kaya kailangan po, napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Napakahalaga ng pakikinig din ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng pag-a-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kasi mga kapatid, dapat makita ito, maging evident ito sa atin. Kapag hindi nakita yung pagmamahal ni Kristo, pagmamahal natin sa Diyos. Pag lagi natin sinasabi lang na mahal natin ang Diyos, pero di natin mahal ang ibang mga tao, mga kapatid, we are violating yung pinag-uutos ng Panginoon sa atin. We should learn how to love God, yes, and we should pray to God and ask God for mercy. And the Lord, help me to be compassionate
also to love other people. Amen, mga kapatid? At isipin natin, hindi yung kung ano yung makukuha natin sa kanila, mayaman to. Dapat masave to, no? Para meron kaming pag nag-tithes to, ay malaki-laki para may pambili kami ng lupa. Hindi ganun ang iniisip natin. Di ba? Hindi na may mili ang Diyos. Ganun din tayo. Hindi dapat tayo, namimili. Ito, mahirap. Huwag na nating sharean yan. Baka yan pa yung maging pabigat sa church. Di ba? Hindi ganun. Di ba? We should have a pure love sa ibang mga tao. And one thing that you can give to the people is the salvation na natamo mo sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya, mga kapatid, I hope you learned something tonight. And I hope it helps you to encourage na magbayad ng utang. Amen? Biro na po, no? Kaya dapat, tinan nyo kung ito tinuturo ng Panginoon sa atin, sa isa't isa, how much more kapag tayo may vow sa Diyos. Amen? Dapat gawin natin yun. Kung ano yung pinangako natin sa Diyos, gawin natin. Kaya mali din naman yung iba, kaya di ako nangangako sa Diyos. Di ba? Parang mediocre. Parang, alam ko namang di ko matutupad. Kaya di ako nangangako para at least safe ako. Di ba? Alam mo, hindi ka gagamitin ng Diyos pag ganyan ang attitude mo. Amen? Hindi ka sa lakas kaya ka naglilingkod. Hindi sa lakas mo. Kundi sa biyaya ng Panginoon. Naniniwala ko, gagamitin ka ng Panginoon. If you will promise anything sa Kanya, nang papagamit ka, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Parang maraming masama ang loob sa akin, mga kapatid. Sana mahal niyo pa rin ako kasi sabi ng Bible, we should love one another. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong salita. And salamat, Panginoon, dahil pinalalahanan niyo po kami. Nais niyo kaming pagpalain. Nais niyo po kami, Panginoon, tulungan. At isa pong bagay, Lord, na kailangan namin gawin. Hindi po nangangahulugan na Kristiyano kami.